Hey. Hello. Oh, Sir Judy. Hello. Okay, pasok. Good evening, Coach. Hi, good evening. Paano ko ba share yung ano? Ayun. Ay, hindi ka ma-share. Wait lang, mag-share muna ako ng ating live. Ating GC. Copiers. Feed readers. CFX. Lahat na. Parang nagbago yung messenger ano. Bago nga siya. Okay. Alright. Okay. Hello guys. Good evening. Good evening. Kamusta kayo dyan? Check natin yung ating live. If we are doing wonderful streaming. Alright guys. Good evening sa inyo lahat. So, check natin for a moment. Check lang tayo. So, mag-comment nga kayo dyan guys if naririnig nyo ako. Check lang tayo. Okay ba yung ating ano? Comment nga kayo dyan sa baba if okay yung ating signals. Kung hindi naman naglalag or whatsoever. Please comment down below. Help me to distinguish if yung ating live streaming ay working well na. So, sa mga nakapag-copy na po no dun sa ating setup, meron tayong Discord channel, pwede po kayong mag-join if meron kayong direct questions na gustong maunawaan sa ating copy trading ay pwede po kayong mag-join no para mag-direct question po kayo. And para ma-experience nyo din yung part of being in the Discord channel natin. So, private lang po yun and yung mga nakapag-copy lang po yung available or makakapasok po. Okay. Check this one. You please type okay kung okay yung ating signal. Maganda yung dating sa inyo. Okay, please type in the comment section. Yes, ayun, yes daw, yes. So, okay do. So, by the way, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is Carl Fajardo and I operate and manage this page, no? And currently, we have available projects na ino-offer publicly, no? So, dati, private lang namin siya ino-offer, but marami kasing nagre-request na kung pwede maglagay tayo ng setup sa
public, social trading. So actually meron akong mga uh, private or sa mga broker, no, meron akong mga social trading setup talaga doon. Kaya lang hindi ko naman siya pinopromote, no. Kung sino lang magtanong, kung sino lang ah, mag-request na mag-copy about dun sa ating copy trading ay saka ko lang ino-open sa kanila. But yun nga, as a request ng marami, naglagay tayo ng setup sa public. So naglagay naman tayo, dininig natin yung kanilang mga request, and currently, I guess itong March o month of March ay pang third month na natin. So nag-start talaga yung test ko dun sa system last year September, no. So tinest ko muna yung system if maganda yung if working well siya or ano yung mga possible lang pwede kong ma-encounter at mas maunawaan ko din yung system, no. So and nilabas ko siya sa test period. Yes, yung beta ng ating setup was I guess early of or November na, ay November na ata no? Tapos from December, no, dun ko mga nakita pa yung mga ibang mga error, ibang mga adjustment na pwede pa nating i-adjust. And naging successful naman yung run na yon from November to December, but yung market is not favor on our setups and trade during sa period din kasi mag-end of season na din naman siya. But yun nga, no, I was able to test the system and working naman siya. Maayos yung copy trading setup na ginagamit natin. So later on, no, I will explain to you or I will share to you the idea on how you will find a better setup. No, hindi ko sinasabing yung sa akin, no, but I just give you an idea on how you can make or take a good opportunity in copy trading, especially dun sa mga social trading na in-offer outside, no. So marami kasing naglabasan ngayon na copy trading, and I will share with you the idea na na-discovered ko na ano yung pinaka the best setup na pwede yung i-take advantage as a copyer, no. Ako kasi as a prescriptive ko, kaya ako siya sinishare. Even kasi ako is I do not think na yung setup is favorable more on me as a master trader, but I guess more on favorable siya sa mga copiers or sa mga clients, no. That's why yun yung pinili ko, and later on I will share with you ano yung tips na I guess bibigay lang ko ng highlights ng reason kung bakit yun yung napili ko later on. And yung mga iba pang pag-uusapan natin tonight, so last month nag-update din ako pero hindi pa ganito ka-formal. But ngayon, we will talk about the performance. So number 1 dito is yung overall, yung performance recap natin for the month of February, yung best and worst trade natin, no. So sobrang napaka-importante niyan na papag-usapan natin. And market condition and key catalyst, no. Ano yung mga lessons and strategy na apply natin during sa run na yon ng February. So every month kasi nagkakaroon ng changes sa market, no. Kailangan nating mag-adapt, no. Hindi pwedeng yung ginagamit natin last year, ginagamit natin 5 years ago and so on. So pwedeng gumana siya, no. But kailangan nating mag-adapt from time to time kung ano yung current market situation or ano yung dynamics ng market. So that's one of the secret of trading na kailangan mong i-relate yung sarili mo sa current market situation, no? Okay. And isa na sa pag-usapan natin, what's the plan, no? What's our plan for March 2025? And trading opportunity and setups. So, yan yung isa pinaka-pag-usapan natin later on. And live question and answer. Okay. Ask your trading questions. So, sa mga nakakapag-copy na sa setup natin, pwede kayo mag-raise ng hand or mag-comment yan sa baba para kung meron kayong mga concerns, ay pwede nating sagutin yon para maging dagdag na din sa ating sa ating topic later on sa mga discussion natin pag-uusapan, no. So okay, now so let's start, no. So gusto ko munang simulan dito, no. Update ko lang muna kayo dun sa ating sa account natin. So currently, no, ang pinaka
basic fund lang natin dito, or basic fund natin dito is 100 USD, no? So, most of the gusto mag-copy kasi is gusto nila at least mababa lang yung capitalization at minimal lang tayo sa risk na pwede nating i-take or i-incorporate dun sa account, no? So, $100 is yung fund natin. So, hindi tayo nag-required ng sobrang laki na fund, no? 1,000, 5,000, 10,000 or more, no? So, kailangan lang natin at least 100 USD, no? So, yun yung pinaka fund ng account na to. This is this one. So, makikita nyo dito sa ating trading journal. So, this is, ito yung ginagamit ko currently. And yung market target natin or target account, no, profit natin is 5% per month. So, gusto ko lang maging clear sa inyo, ha. 5% per month yung target natin. So, gusto ko lang maging mas realistic yung ating goal. So, hindi tayo nag-i-aim ng sobrang malaki. Gusto nating 100% agad. But, pag meron mga ganong opportunity sa market, why not grab it? But gusto kong mas maging clear sa inyo or mas malinaw para sa lahat that basically, if we were aim for a goal per month, yung 5%, I think pataas na siya, no? Rather than if i-compare natin siya to banks. Kung titignan kasi natin sa bank, ilang percent, no? 7% yearly. Imagine that. So, sa 5% per month is, I guess, okay na siya. Pero kung sakaling halimbawa, meron tayong mag-grab na mga opportunity, no? Like last month, we are able to gain, I guess, 57% yung na-gain natin last month. And this month is, ayan na, so pag-usapan natin siya mamaya. And yung target goal natin is from 5%, no? Yan yung pinaka-realistic for me in terms of based on the capitalization and pairs to trade na ginagawa natin, no? Which is most of the time niti-trade tayo ng gold, no? But we are able to manage the setup. So, I guess yung run naman from September up until now is, I guess, masasabi ko naman siya na manageable, no? Kumbaga, nasanay na ako dun sa ganung process. Kumbaga, kung ano yung ginamit kong process during sa start na nag-start up yung program up until now, kumbaga, yun yung pinaka-foundation. But, meron pa rin mga adjustment from time to time because nga dun sa pabago-bago na development ng market, no? So, this is the current account, no? But, yun, pag-usapan natin this one. So, currently, February to. This is the February month. So, na-record ko na siya, the whole data from data ng February. So, iusog ko na lang to para mas malaki. So, currently, ang pinaka-baseline ko kasi dito na kinukuhanan is yung capitalization natin na 100 USD, no? So, hindi ako nagkumukuha dun sa compounding, no? So, hindi pa tayo nagko-compounding. So, once na nag-compound kasi tayo, it's either pwede tayo mag-adjust sa lot sizing or dun sa risk level na pwede nating i-risk sa account natin. So, technically, ang pinaka-purpose lang naman nung updates na to is for you, no? Para dun sa mga people na nag-observe, tumitingin, and they thought that trading is easy as 1, 2, 3. So, maybe yes, for those people na alam na talaga nila, no? But, hindi siya ganun kadali, no? And especially, no, for this kind of setup, no, I'm doing it publicly and transparent. So, we have the open MyFX book. Wala tayong tinakpan doon. Lahat is inopen natin lahat. So, all the details are on the link, no, sa ating page. And sa website natin is also available naman siya. So, for those who had already copied for the first time sa setup, kung makikita kasi natin dito, we end up our trades with a gain of 21% for the month of February. Ayan, no? This is 21%. Which is kung i-check natin yung ating target goal for the month or per month is 5% lang. But we are able to gain more than 15%
or 20%, no, mayroon tayong bonus na 15% dun sa target margin na target profit natin in a month, which is 5%. So kung makikita kasi natin dito, for the first week, we are able to gain good, no? But pagdating ng second week, so almost naka-gain ulit tayo dito, and pagdating ng third week, ay gain pa rin siya, no? But pagdating kasi natin dito sa period ng fourth week, ayan, which is itong week na to, hindi na tayo nakagain ng another opportunity or profit during this period, no? At loss tayo ng $5. Okay? Pero ito kasi yung pinaka ano dito, no? Yung challenge pag sample, nakita mo yung copy trading setup late. Kumbaga, ngayon ka lang nag-copy. Tapos, pag pagpasok mo, tumiming ka dun sa loss, no? So, nagkaroon tayo ng loss from Thursday, Friday, and Wednesday and Thursday, no? So, dito sa period na to, kung sample, nag-copy ka pa lang during last week ng February 18, tapos, dito ka sa part na to na nakaposition, maybe, you considered ito parang maybe magiging iba yung dating sa'yo, and you will look like so too risky, no? So ang pagtingin kasi sa risk level ng isang master trader is that you need to consider the stop loss and target profit, no? So sa goal naman natin is that we are aiming at least 120 pips per trade, and yung stop loss level natin is 40. So yun yung pinaka based on my test and back testing ng setup is parang manageable siya dun sa account natin na $100, no? We are able to lose $4 per trade, but we are able to gain $12 per winning trade positions natin. And kung makita natin dito, the whole month of February, okay, nakakuha lang tayo ng total of 21 trades, no? So, hindi natin ini-aim na magkaroon ng sobrang daming trades and gain, no? So, ang para sa akin kasi, ang trading is not just entering your trades multiple, so madaling sabi, sobrang daming trades, no? Hindi mo kailangan ng ganun sa trading. But you need to understand the risk level na nilalagay mo dun sa account mo. And imagine mo, ilang trades lang yung nagagawa ko within the week, no? But we are able to make a good profits na din. Ilang trades lang yan? 21, no? And nag-average tayo ng 62 winning positions and 68% sa losing naman. So, well, hindi naman ito holy grail, guys, no? So, walang holy grail sa trading. So, if we manage our account properly, I guess we can make this for long term, no? So, hindi ko kasi siya tinitignan parang ngayon lang, hanggang bukas lang or next month lang. So, I created this project since September 2024, and I test several times the system, the copy trading, and so on and so forth. And yun, so nandun naman yung confidence ko na may share sa inyo to. So, ito yung full run natin, no? Like for example, November nga siya, no? So, this one, November siya. So, drawdown tayo ng 20% during sa period na yon. Then, December. And during sa period, parang 47 pala yung percent natin last month. Hindi 57. 47%. And, na-recover naman natin siya and nag-gain pa tayo last month, no? And pagdating na February, $21 is, I guess, goods na din naman siya, no? That is acceptable percentage of profit sa account natin with $100. And now, just want to, guys, no? Ito lang dun sa mga nakapag-copy ng late na, or di ko man nasabing late na siya. So, sample, andun kayo sa part na nag-loss yung account niyo. So, that's normal. Okay lang siya, no? Ang pinakakailangan lang nating maintindihan at maunawaan is the risk. Okay, yun yung pinaka-importante nun. Every time we trade, nandun lang yung level ng risk na pwede nating, or kumbaga na-expose dun sa account natin. Hindi the whole account yun, Hindi siya the whole account.
Ibig sabihin, kung ano lang yung opportunity na pwede natin i-grab in the market, yun lang yung tinitrade natin and available sa account. And medyo mahirap pa sa part ng ganito lang yung funding natin as a trader na manage mo siya and trade mo siya to grab opportunity in the market. So, yan lang naman guys na yung pinaka gusto kong sabihin sa inyo dito sa part na to. You just need to be patient. Wag nyo siyang isipin na, ang taas ng rate niya nung last month and ngayon mataas na naman siya and then expect tayo ng another good profit last month. So, why not? Pwede naman yun, no? Walang problema doon. But, yun nga, no, kaya sobrang napakahalaga para sa akin na mapanood ninyo yung orientation. Sobrang napaka-importante kasi nun. Kasi dun ko talaga diniscuss paano kayo mag-start in this kind of industry. Hindi kayo marunong mag-trade. Wala kayong time. Wala kayong pambayad sa mentorship. Wala kayong knowledge on how to do it. Now, this opportunity, no, especially dun sa mga tao na nandun sila sa part na hindi talaga nila kaya mag-trade and gusto nilang i-leverage lang yung market, no? They understand the risk, but this one, no, so I'm showing you one of the process. Hindi ko to sinasabing ito yung pinaka the best, but I guess in terms of transparency, proper risk management, account management is nandito na siya sa CFX. So we are able to grab a good opportunity in the market in every month. Okay, wag niyo siyang titignan na per day, guys, no? Wag ganoon. So hindi ibig sabihin that we had a good run for the first week of February. Lahat is sunod-sunod na. So makita niyo naman siya, guys, no? Pero we are able to limit the risk, limit the levels ng setup natin, and from time to time we will adjust it from depending on the current market situation. So the whole project is currently at 46.92%. Okay, which is for me, no, kung i-divide natin siya, kasi yung target natin the whole year is sample, no. Ang target natin, no, we have 12 months in a year. So yung 5%, so ang target goal natin is 60% lang within this year. Okay, imagine, no, guys, nasa 3 months period pa lang tayo, no. So what we are able to manage or gain 46%. Okay, so konti na lang, ma-reach na natin yung target natin with the year, no. So yun lang naman yung pinaka gusto kong iparating sa inyo. Okay, so sample naman dito, guys, no, sa part na to. Para sa akin yan, wag nyong isipin na this is a quick rich scheme. Tama ba yun? So pinapakita ko sa inyo on how you will properly manage your account. Ano ba talaga dapat yung trading? You need to understand the risk and so on and so forth. So now, next thing is tingnan natin din yung month of natin. Okay, dito sa part na to. So for example, ang pinaka dito, guys, no, sa compounding kasi magbe-base na tayo dun sa pinaka available setup natin sa account, no. Currently, one sample, no, maabot na to ng 200 kung di ako magwi-withdraw or magko-compound lang ako. Yung lot size natin dyan, sa current current setup natin, we are able to use at least 0.01 okay, mali, sorry. Okay, kailangan natin, so positive 46. Okay, pag na-double natin ito, 92. So sa $100 natin, okay, ang lot size natin na gagamit is 0.01. For example, we are able to double it, no, na-double na natin yung fund natin. Nagawa na natin siyang times 2. So pwede na tayong mag-compounding, no. So what I mean on compounding, ngayon ang pinakailangan nyo lang gawin dyan is multiply lang natin sa 2 yung 0.01 times 2. So gagamit na tayo dyan ng 0.02, no.
So, ang mangyayari dyan, magkakaroon ng potential, possible changes sa result. The same time dun sa account ninyo, no? For example, kailangan nyo kasing sabayan yung ano eh, yung mismong master trader account, no? Based dun sa ano natin. So, for example, okay, currently, no, nag-copy ka ng $100. Tapos naabutan mo, si master trader account ay 200 na. So, ang mangyayari dyan is simple lang, kung si master trader ay mag-lot size na ng 0.02, okay, ikaw pa rin ay magla-lot size yung account mo is 0.01. Hindi niya ikokopya yung 0.02 kasi magkaroon tayo ng difference between the capital of master trader and si copier. Okay? So, kaya kung sakaling halimbawa, kung gusto nyong sabayan yung lot sizing ni master trader, all you have to do is gawin nyo lang siyang 200 din. Okay? Same thing din sa mas matataas na funding, no? So, para kung sakaling halimbawa, mag-lot size si master trader ng 0.01, automatically, magiging 0.02 na din siya. Or, I mean, 0.02 si master trader, automatically, pag same fund na kayo, automatic, magiging 0.02 na din yung setup sa'yo. Okay? So, hopefully, mag-gets nyo siya, no? So, na-observe ko din, meron ding, ano guys, no? Meron ding, nagka-copy sa atin na umaabot siya ng 1,000. Yung iba, 2,000. Pero yung capitalization lang natin is 100. So, since naka-automate naman siya yung lot sizing niya, nagko-compute naman siya. Even kahit gumamit ako ng 0.01, basically, i-multiply niya lang yun eh. Automatic, mag-lot size si 1,000 ng 0.10. So, even kahit makikita kasi natin dito yung difference between, sample, yung stop loss level ni master trader ay kuha na lang ako dito na ayan, sa part na yan, no? Sample, ang lot size dito, no? Stop loss level ni master trader ay 4, ay 40. Then, magiging risk, no? Dito sa part na to, si master trader, $4 lang yung na-at-risk sa kanya. Pero si client or si copier, same lang naman yung lot size, ay same naman yung stop loss level nun, pero different lot size, no? So, magiging times 10 si copier, no? Ang at-risk niya ay 40. Okay? Kaya baka magtaka yung iba, no? Bakit sa kanya ang laki ng profit, ang laki ng ganito ganyan, no? So, lagi nyo din tandaan, wala naman pagkakaib yan, no? Naglalag. Bakit? Okay, pasok kayo sa Discord guys, no? Especially dun sa mga clients natin na nagka-copy. If naglalag ako dito, I think may nata signal ko, sorry. So, wag nyo tignan siya as a malaki yung profit ni ganito ganyan, no? Isipin nyo din yung at risk niya, no? Mas malaki din versus dun sa account mo, no? Kasi kung $100 lang naman yung at risk mo, sa kanya 1,000. So, meaning to say, magkakaroon siya ng difference between the result and the risk. Okay, sa'yo $4 lang, sa kanya ang 40. Pero pag nag-gain naman yan, sample na TP hit, sample yung sa kanya, o yung sa'yo is naka $12 ka, pagdating sa kanya, $120. So, walang pagkakaiba yan guys, no, dun sa setup natin because ang difference lang naman nun, or what I mean sa performance natin sa trading, kasi yung lot size yung pinaka-importante lang naman dun. No? Nagbabago-bago siya. Okay, I hope that is clear guys. No? Kaya kung sakaling halimbawa nagko-compound kayo at si master trader ay compounding din and tignan nyo siya after 12 months. Okay? Yung projection kasi natin is this 5% lang. Yan yung pinaka gusto kong mas maintindihan ng lot niya. 5% per month yung goal natin, no? Which is for me is realistic siya, no? Kasi even kahit mag-trade lang ako dyan ng isa within the month, we are able to get this, no? Yung 5%. But sabi ko nga sa ano naman natin, sa setup natin, if we are able to find or locate opportunity to trade,
i-grab natin siya, no? We can add and add and add. Login coach. Sorry guys, no? Sa Discord guys, no? Yung mga members or nag-copy, please join us here sa Discord para makita nyo yung the whole screen and the whole process. Okay? Para at least hindi naglalag sa inyo. Nasa Discord kami. Pwede lumipat sa Discord. Pasok kayo sa Discord guys, no? Para kung meron kayong mga questions regards to this, no? And para ma-compare, no? I guess you can compare this setup to different copy trading na nag-o-offer sa iba, no? Tignan nyo din. Gusto kong i-share ito para at least maging aware kayo, no? I don't want you to become more aggressive on what the profit that trading can give you, but I want you to become literate, maging educated kayo in terms of investing, in terms of how you can handle your account, especially your money. So that's one of the priority of this program, no? The proper education on trading. Hindi lang tayo basta on go on the profit. Yes, we are making profit. We need a profit as well. But tignan din natin ano yung nire-risk natin. Kasi you thought that maganda yung setup, continue in profit and profit, tapos naglagay ka ng 5 million. O, diba? Okay, naglagay ka ng 5 million, tapos hindi mo na-realize na si Master Trader pala, even kahit $100 yung fund niya, nag-risk siya ng 4% per trade. Then, kung titignan natin, i-compute natin, yung 4% ng 5 million, compute natin. Saan siya guys, na? Log is net issue. Paki-record na lang. Okay. Yes po, naka-record naman po ito. So, for example, 5 million, yung 4% ng 5 million, sorry, 4% is that 200,000. So, yun yung expectation natin in terms of potential. Example, na-hit yung stop loss. So, automatically, yun yung malulos dun sa account ng mas malaking funding. Okay? But, kung titignan din naman natin yung risk, no? Kasi ang goal natin is 120 pips. So, multiply natin. 5 million times 12%. Okay? So, he is able to earn 600,000. Di ba? So, yun sobrang importante guys, no? Kasi para sa akin, each day na humarap ako sa trade or sa market, hindi naman kailangan we always put our money at risk, no? We need to be smart. We need to be wise on what we are doing in the market. At the same time, kailangan nating i-take advantage yung market. Hindi yung trade ka ng trade and so on. Tapos hindi mo na mamadis ng mais yung account. Okay, so I hope maging ano to sa inyo, lesson, and maging aral din, no? Pasensya na guys, no? Medyo kung naglalag yung aking live stream. I don't know why. So, i-record ko naman siya and ipopost ko din dito sa ating page, and I hope panoorin nyo and maging educated kayo on how you will copy trade in the market, no? So, the next topic now is that I will share with you one of the thing na na-discovered ko since nilaunch ko tong itong setup natin na to, which is I guess more on this setup is more on favorable on those copiers, no, or sa mga clients, not in just on the master trader. Kumbaga ito is win-win siya, no? Kasi dati before I used to use a tool which is the third party app na kasi dati hindi ako nakikihingi ng hindi hinihingi pati. Hindi ako nakiki-profit share, no. So lahat ng profit is for the clients only. So kumbaga the trust that they gave to yung trust na binigay nila sa akin is parang okay na sa akin. But I want to experience, no. Ano yung gusto kong mag-gain doon is the experience na nagma-manage ng account, no.
But then again, pinaka-struggle or hassle sa part na yon during sa time na yun, gumagamit ako ng BPS and the third party app is that medyo mahirap siyang i-manage kasi minsan merong mga nalilate na pasok yung mga account, merong hindi nakakasabay, and then imagine ninyo, I guess nasa 100 to 200 account yung in-handle ko before. But minomonitor ko siya isa-isa. But sobrang mahirap, no, kasi naapektuhan na din yung yung ano ko, yung time trading setup ko, yung pagtingin ko sa market at pagti-trade. The same time, inasikaso ko pa yung mga account, no. So medyo mahirap na. But this time, no, I discovered a system that helps me a lot sobra. Na during sa part nung una ko siyang mapakinggan, parang sabi ko parang lugi naman ako doon. But nung tinignan ko yung system, sabi nga parang ito pala yung hinahanap ko na system na makakatulong sa akin. And the same time, mapoprotect yung account ni client and hindi naman lugi para sa client natin. Okay. So, gusto niyo bang mapakinggan? Guess what? Tapos na din naman tayo dun sa ating update, no? I guess yun lang naman yung pinaka-priority natin, na the performance for the month of February. And kung titingnan din natin yung January, it's not this one, no? So, kung makita natin dito, no, started trading Monday ng January 6. Then, we are able to make good profit Tuesday ng January 21, no? So, this day na to, no, nakagain tayo ng $26, no? So, okay, 47% yung nagain natin last month. Then now, we are able to gain 21%, which is goods na goods naman siya. Okay? But then again, I just want you to show this one also nung December or November pala. Ayan, no? So, naka-trade lang po ako dito ng 5, no? 5 trades lang siya. So, wala akong pinanalo doon. Imagine that. So, really, this is not the main account yung ginagamit ko dito sa copy trading. This is, yung tinest account ko is yung September pa, no? But, nung nilaunch ko nga to nung February, nung November, sabi ko parang winning naman, okay na ako doon sa system during sa period ng September, October, 2 months yon. So, pagdating ng November, ha? So, I was surprised. Then, nakakaano siya, no? So, akala ko, sabi ko, nga, no, na sobrang eager ko din to share the opportunity. Parang finors ko rin yung sarili ko to trade, even alam ko na during this period of time, ay hindi naman talaga sobrang magandang i-trade yung market, no? But then again, that's a lesson pa rin naman for me. Then, dito sa part na to, okay, pagdating ng December, I tried also, no? Nakagain naman tayo ng 6 wins and 3 losses, no? But at the end of the day, lost tayo ng $2. Which is, sabi ko, okay na nga, pahinga na lang. Okay? But then, sabi ko, we will come back the next year, then we are able to gain goods naman siya. And now, the next thing is for what next for the month of March. Currently, no, Saturday tonight, March 1, this is the first day of the month, no? And ang pinaka-startup natin ay Monday na, which is March 3, this one, no? So, we will able to continue yung kung ano yung nasimulan natin from the beginning of the program. Okay, so handa na ba kayo? So later on, magbibigay na lang din ako ng update sa inyo with regards, no, kung ano yung current market situation for now related to geopolitical events, no? So specifically on the yung talks ni Donald Trump and Vladimir Zelensky kagabi, which is napaka-controversial nun. And I'm looking forward na sana hindi matuloy yung namumuong tension, no, sa Russia and Ukraine, no? Potentially kasi once na mas sumuporta pa yung maraming countries sa Ukraine, pwedeng sumiklab yung World War III, no?
Medyo nakakatakot yun. Hindi pala medyo. Sobrang nakakatakot pala yun. Okay. So, kaya hindi basta-basta siya guys, no? So, ngayon, i-share ko sa inyo, no? This thing, no? I want you to focus and give yourself attention for this, no? Sa mga susunod kong i-share because this one maybe change your perspective on the social trading and the copy trading setup, no? So, can you please type yes, I'm ready if are you ready, no, to listen for this na i-share ko? Please, yes, 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 yes. Ayun. Ay, sumasagot sa Discord na natin. May mga pumasok na. Ayun, sige. Continue tayo. So, I guess, hindi naman tayo sobrang magtatagal ngayon. This is just an update lang naman. So, sa copy trading kasi, no, based on my own experience to, there are two types na na-discovered ko sa system, no, which is number one, this is the social trading, guys, no. Okay, social trading, which is ito yung mga pinoprovide ng mga broker, yung system na to, and so on and so forth, no. So, dati kasi, I used to BPS and third party app ng copiers, no. Kasi dati hindi ako humihingi ng, or hindi ako kumbaga yung profit sharing is 100% sa client. 100% client. But for now, kasi pag itong ginamit mo kasing copier, wala kang control dun sa potential profit ng isang account sa client. Ano? Kaya wala kang choice, bibigay mo na lang talaga siya. But during dumating yung copy trading sa social trading, meron ng option that you are able to automatically set yung profit share, no. For example, si master trader is kumukuha siya ng at least 25% per profit. Tapos para naman kay client ay 75%. So iba-iba yan, no? Merong 50%, merong 10%, merong... So, ano yung purpose naman nito, guys, no? The purpose of this is that for the compensation to ni master trader. Kasi, kumbaga, hindi na ikaw yung magtatrabaho, no? For example, nagpapatayo ka ng bahay. Hindi na ikaw yung gagawa ng lahat ng sa labor, magbubuhos ng concrete and so on and so forth. Hindi na ikaw yung magagawa nun. In terms of trading, ang gagawa na para sa'yo nun is si master trader. Kumbaga, babayaran mo na lang siya sa madaling sabi. Hindi ka na yung mag-aaral, hindi na ikaw yung maghahanap ng opportunity to trade, magmo-monitor ng trade, and so on and so forth. So, lahat ng task, madaling sabi, ay ibinigay mo na sa master trader. Ikaw na bahala dyan. I just give you 25% of the profit, no? Ngayon, ang pinaka-risk mo lang doon is that your capital. Si master trader ba nag-risk? Yes. Kasi meron din siyang capital. Parehas kayo merong 100 USD. Okay? So, sa atin, sa setup natin, hindi naman required, no, na maglagay ka ng 1,000, 10,000, and so on and so forth, no. So, hindi natin kailangan ng sinasabi nating madalas ko itong naririnig, yung tinatawag nilang buffer. So, kasi ang gamit nila ay Marty. Si Mr. Marty. Pag gumamit ka ng Mr. Marty, kailangan mo talaga to. Kailangan mo dyan 100 at least 500 USD to 1,000 USD, no. Tapos, ang potential gain mo dyan, ang bibigyan ka lang dyan ng at least 2%. Okay? Per day. Per day naman yun, no. I guess per day ba? Pero yung at risk mo dyan, yung
drawdown mo, the whole cycle ay pataas. So, I do not recommend this to. Medyo risky siya. So, ayan, si Mr. Marty. Pag meron kayong nakilalang Mr. Marty, ay try nyo para ma-experience yung kaba. Okay. Okay, so ito guys, no, yung gusto kong i-share sa inyo. So, maraming nag-offer ng social trading or copy trading to any kind of broker. So, I just need you to look for this one. So, meron kasi tayong tinatawag na profit sharing, no? Profit sharing. Ay tinatawag tayong per trade. Ano yung ibig sabihin nun? Copy trading per share or profit share per trade is sample, nag-trade si master trader, then nag-gain kayo ng 100, sabi nating $10. So, kung si master trader ay kumukuha siya ng 25%, so automatically, kukunin niya na agad yung $2.5, no? Matitira sa'yo ay 7.5. So, gagawin niya yun, each trade, no? So, sample, execute siya, nakakuha siya ng 3 trades. Okay, sample, sabihin natin 2 wins, 1 loss. So, dito, kumuha siya ng 25%. No? Pero dito sa part na to, hindi siya sa'yo magbibigay ng 25%. Nagets nyo? Kukuha lang siya ng profit, pero hindi siya magbibigay ng loss dun sa 25%. Okay? So, hopefully, nagets nyo yan, ha? So, that's the thing, no? I encountered this from several broker din. And then, I find it helpful din naman kasi may benefits ka dito, which is, hindi ka na mag-trade on your own, no? Hindi ka na mag-analyze ng market, and so on and so forth. But, the thing is, what if, sample, yun nga, no, nag-loss. Ibig sabihin, nakuha na ni master trader yung para sa kanya sa mga part na profit kayo. But, what if, during sa loss, no? Do you think maganda siya for you as a copyer? Do you think? What do you think? Nakatilong ko. Kung wala tayong ibang option, yes, maganda na siya. But what if I tell you that there's another option that you can leverage on the market, specifically in copy trading or on social trading, no? So, for me, mas malaking iniisip ko kasi yung sarili ko as a copyer, no? I'm not the master trader. But I also have the benefits of the doubt. Tama ba? Benefit of the doubt. So, benefit of everyone na ako, consider myself as a copyer also. What if ako yung mag-copy? So, every time mag-win kami, maghahati kami agad. Pero pag nag-loss naman, wala akong kahati. Ayos, no? Galing. So, gusto na, ito yung number 1, no? So, give you the number 2. Okay? So, ito yung profit sharing per trade. So, we have another option. Okay, so sa profit sharing, meron naman tayong tinatawag na 30 days. Period. Ano ibig sabihin naman nun? So, sa 30 days, no, kumbaga, bago mag-effect yung profit share, kailangan munang mag-count ng 30 days bago magkaroon ng share si master trader. This is the scenario number 2. Yes, okay nga yun, no? Master trader. Kung titignan natin from other side, parang pangit siya for the master trader, no? Kasi dapat
Nasanay na ako sa laging after my trade, no? Magti-trade ng magti-trade. Kasi pwedeng ma-take advantage kasi yun eh. What if yung goal ni Master Trader umabot ng mas maraming trades para every time nagpa-profit yung account nyo, marami siyang kinikita. Every time naglo-loss yung account nyo, okay lang sa kanya. Diba? Nati-take advantage yun, I guess. So ngayon, ang mangyayari dyan, every 30 days, no? Sakalang mag-i-split yung 25% for Master Trader and 25 or 75% for the clients. So do you think maganda siya for you as a copier? For me, I stand as a copier, sabi ko nga, maganda siya. This is good one. Unlike yung kanina per trade, no? So pwede kasing ma-take advantage yun na tadtarin ko yan ng trade. Para every time mananalo. Even kahit mag-cent na yan, kasi makikita nyo yung target goal nila, 10 pips. 10 pips. Tapos, ang trade nila per day, umaabot ng 50. 50 trades. Scalping daw. Value mo, 10 pips yung target nyo, tapos ilang 0.01. So, meron kang, I guess, $1. Tama, no? $1 per trade. Yung kikikita mo to. But ang daming trades. Alright, so, this one is, I guess, for me, is good one to. Para sa mga copiers, no? Kasi kung tiisipin mo, ito yung pinakaisang magandang scenario para dito sa ganitong setup. Kasi for example to guys, no? For example, this one. So, nag-trade din siya ng 3, no? Total of trades. Okay. Sample, dalawa panalo, isa talo. 2 wins, 1 loss. So, sample sa trade nyo, sa capital nyo na yon, nag-gain kayo ng, sabi natin $10, tapos nag-loss kayo ng $3. So, ngayon, ang mangyayari dyan, hindi pa muna kukunin ni Master Trader or hindi makukuha pa agad-agad ni Master Trader, no? Sample, nag-trade siya after within the day. In the day. Ngayon, ang mangyayari dyan, yung buong $30, $10 na yun, i-deduct yung loss ninyo. So, ibig sabihin nun, yung 25% na profit share ni Master Trader, kasama pa dun sa nag-loss. Okay, sa'yo 75%. So, meaning to say, ang magle-less dyan ay ang matitira sa iyo at the end of the month of 30 days ay $7. So, ito na yung paghahatian nyo. 25 sa Master Trader, 75 sa'yo. So, nagets nyo? Hopefully, nagets nyo yan. Napaka-basic na yan. And kung example, no, sa per trade, $10, kinuha agad ni Master Trader, no? So, meron siyang makukuha dito na, I guess, magkano? Calculate tayo. Tayo magaling sa math. Dito tayo. So, makukuha dyan ni Master Trader na 10 times 25% is 2.5, no? So, ibig sabihin, ililess agad dito yung 2.5, ang matitira sa'yo, 7.5. Tapos, nag-loss siya within that day or the next day ng 3. Ibig sabihin, na-secure niya na to, safe na to sa kanya, sa'yo, nag-risk ka pa rin ng another $3. So, kung i-minus natin dyan, ang matitira sa'yo ay 4.5. Okay? So, dito sa part na to, nung after 30 days saka siya nag-profit split, ang mangyayari, okay, ang matitira sa'yo ay 7 times 0.25 minus 7. Ay.
Okay. Ang matitira sa'yo ay 5.25. Hopefully, na-gets nyo siya. Okay. During that time, no, after 30 days, saka lang nag-profit split. Ang nakuha mo ay 5 up. Nabura. 5.25. Malaking bagay yon. Okay? Kaysa dun sa 4.5. What if meron kang 1,000 na fund? Ibig sabihin, 45 nakuha mo versus 52.5. Okay. That's a simple way, no? So, sa akin, as a master trader, why I choose this one, no? Even kahit sabihin nating lugi ako. Hindi ko sabi malulugi ako kasi. Ito naman talaga yung dapat eh. And for me, I choose this thing or this one because mas maganda siya for the people, no, na who trust the process or trust the setup. Okay. Sabi dito, isang scenario codes na per trade 2 loss. Mo example, 10 yung di loss. Then, 1 win. Hindi pa makabawi. So, ulit-ulit baka maubos yung sabi dito. Sample naman. Scenario number, another scenario. 2 loss. Tama ba? 2 loss, 1 win. 2 loss, 1 win. Okay, so mangyayari dyan, basically, sabi natin nag-loss ka ng 10, nag-loss ka ng 2. Okay, so, ang pinaka magiging ano dyan is that, for example, sa account mo, or USD, nag-less ka na ng 10, bali naging $90 na lang siya. Then, nag-win ka. So, mangyayari dyan is magkakaroon ka ng magkano ba ang 2 times 25%? Okay, 0.5, no? So, ibig sabihin, nakabawi ka lang ng 1.5. Okay? So, yun yung i-observe nyo guys na. Especially kung nagka-copy kayo ngayon or nagpa-plan kayo mag-copy, check nyo yung ganung setup. Kasi makikita nyo naman yan eh. Especially, no, ito yung isang tip ko para maging aware kayo na ganun yung setup nila. Pag nanghingi kayo ng MyFX book, ito, i-reveal ko na sa inyo ha, para mabilis na yung matrace. So, pag nanghingi kayo ng MyFX book, MyFX book, sample, nag-start siya ng capitalization niya ng 100 USD. Tapos, habang tumatagal, lumalaki yung fund niya. Umabot na siya ng 5,000 USD. Yun pala, yung profit share, pumapasok yun dun sa deposit. Deposit. Okay? Yung profit share na nagigain niya dun sa mga nagkokopya sa kanya, nag-add on siya dun sa capital niya. Okay? So, mangyayari dyan, mapapansin niyo pag tinignan niyo yung MyFX book, marami yung, I guess, green sa baba, sa part sa baba. Ano ba? Tingnan ko nga yung aking MyFX book. Nasaan na ba yun? Okay, ito. Okay, MyFX book. So, ito yung MyFX book ng account natin. Pag nakita nyo dito, yung deposit nyo, katulad nito, maraming green, tad-tad ng green. Dami yan, sunod-sunod yan. Dito sa part na to sa baba, isa lang ibig sabihin nun. Ano siya, profit share per trade. So, ting, ting. Yan, be careful kayo sa mga ganyan na.
So, dito yan lalabas eh. Sa deposit. Kasi yung profit share nililagay nila sa account. So, ngayon, nagsimula siya dito sa fund kung magkano. Napapansin nyo, mas malaki na yung deposit niya. Pero yung gain niya, hindi naman sobrang laki. No? Pero yung deposit niya sobrang lumalaki. Kasi dun pumapasok yung profit split. So, once na nag-check kayo ng MyFX book, tignan nyo if sobrang daming green dito. You know? Ibig sabihin lang nun, isa lang ibig sabihin nun, naka-profit split siya per trade. Gets nyo? Hopefully, na-gets nyo siya. Okay. So, just sharing this information for you, no, para sa awareness for everyone na nakikinig. And also for those people na naghahanap ng setup na they think na parang win naman sila para sa inyo. Okay? So, kung gusto nyo mas mapanood pa yung ibang mga secrets ng mga social tradings na reveal ko, panoorin nyo po yung The Whole Copy Trading Orientation ng CFX program. Marami pa po ako dun ni-reveal na mga secrets na you need to be aware on that, no? Para at least pag nag-start kayo sa copy trading, na automatically alam nyo na yung risk, alam nyo yung opportunity na pinasok ninyo, and aware kayo kung ano yung mga kailangan nyong i-consider, no? Pag nagka-copy trade na kayo. And gusto ko lang din linawin sa inyo, no? For this CFX copy trading program, you're not aiming for a big or sobrang laking profit for this setup, no? Kung sakaling ma-hit natin yung 5% in a month, and then we have the opportunity to trade as well, at makita tayo ng mga opportunity na available to market to trade, then we will risk kung ano pa yung pwede nating i-risk sa market. But once we are able to get our goals each and every month, yung goal natin is we are looking forward for the next month na. Okay? So, tignan nyo yung setup after 5 years, no? Kung paulit-ulit natin siyang gagawin. Okay? 5 years. Okay? So, pag once na nag-compounding pa tayo, then definitely we can able make profit na din as well, no? Kasi nagsimula lang yung account natin is $50. Then, yung copy trading available setup kasi natin is minimum lang siya ng $100. Pero kung sakaling halimbawa, pwedeng $50, pwede kong i-open yung setup natin ng $50 lang. Pero yung minimum requirements kasi dun sa ating tools na ginagamit, which is yung nagustuhan ko, $100. Okay? So, once na nag-compound tayo, we're able to create a good profit in the future. Naging 200. Then, magdadagdag yung lot sizing natin. And yung magiging requirements na natin noon, please, kung gusto nyo masabayan yung compounding setup niya, kailangan yung i-balance or tapatan yung fund ng master trader. Okay? Hopefully, na-gets nyo siya. Okay? Hopefully, malinaw sa inyo at malinaw sa lahat. Okay, I guess that would be all for tonight, and I hope meron akong na-share sa inyo na knowledge on terms of copy trading, no? And para pala, no, announcement na din, we are officially open our CFX Advanced program, no? Para dun sa mga naghahanap or naghihintay ng slot, this is your chance to grab yours, no? And sumabay. And also I will also announce na din, no? Para naman dun sa mga nagtitrade ng gold, okay, I will release a community or GC as well, no? I will call this one Gold Bars. CFX Gold Bars, no? So, doon, mag-share ako ng insights on, and also the opportunity to trade, no? Kung ikaw is meron kang time, nalilito ka on how to trade gold, then I will share with you with the insights na, or my idea or trading plan setup to gold, and ano yung mga sources ko on how I trade gold as well. And yun, we can share also a knowledge, no? Hintayin nyo na lang na ma-launch to once na okay na yung system natin. So, maraming naghahabang na din ito, which is yung ating gold bars natin. So,
pwede nyo akong samahan dun sa journey natin, no? Dun sa setup natin on how to compounding trading setup, no? So, lahat naman tayo is all on transparency and pinapakita naman natin lahat, no? Yun naman yun. Ay, hindi naman pala lahat. Huwag lang yung trading strategy. Okay, so, alright. So, I guess, and we are also pala, guys, no? CFX program, CFX program will go to Davao. Yay! Kita-kita tayo dyan, guys, no? Punta kami ng Davao City to meet our partners and clients as well. So, if you want to meet us, just PM me, no? Para sa details kung saan tayo magkikita-kita. So, wala po kayo ditong babayaran. The venue and so on. So, kung saan tayo mag-meet. So, see you there. Peace. May tanong pa ba? But I guess wala na din naman. Ayun pala, no? About dun sa current market development or issue, no? So, kung titignan natin, I guess, alright. So, alin na lang ipapakita ko dito. Correlation. So, ito yung isang tools na ginagamit ko. So, currently, nawala na yung gold. So, currently, yan, bigyan ko na lang kayo ng tip sa trade dun sa gold run kahapon. Why? So, yung last release data na tinitignan ng Fed, no? In terms of gold trade kasi, more focus siya sa economic data ng US. So, the last economic indicator, econ indicator na ginagamit or tinitignan indicator na tinitignan ng Fed is the PCE, no? So, the PCE is the consumer expenditures, no? Ito kasi yung, kumbaga, tinitignan ng potential equivalent for inflation. Ito kasi yung nagiging leading indicator for those cattle analysts, no? Na tinitignan if yung decision making ng monetary policy ng Fed to rate is magka-cut ba sila next month or hike? Rate cut or hike? So, definitely, yung last release ng PCE was, wait lang, double check ko, baka magkamali ako eh. Mali yung information ko. Good siya from the data, no? Okay, so na-hit yung forecasted ng mga analysts, which is this one, no? So, ang target nila is 3.30. So, expected na din to because of the tariff na ini-impose ni Donald Trump, no? And magdadagdag pa siya ng tariff for those countries na pinag-imposehan niya, tapos nagkaroon pa siya ng reciprocal tariff. Then now, the data in terms of the US is positive, no? Positive. Kaya nagkaroon ng positive dito because yung PCE is mataas. So expect for the release of CPI is high or hit. So expect nyo yan next month, mataas yung CPI. So mangyari dyan, if you're trading gold, definitely gold will drop. Okay, pag mataas yung CPI, the PCE, big sabihin nun, mataas yung USD and gold will drop, no? Bababa yan. But yung escalation naman, no, in terms of the geopolitical events currently, which is nangyari kahapon, kaya kung sakaling nagkaroon ng significant strength ng USD and the price of gold drops, but hindi siya naglast because of the current market escalation ng Ukraine and Russia, no? Which is US is yung tagapamagitan
kahapon nasa Oval, Oval Office sila nag-usap but hindi naging maayos yung usap nila, no? Then, nagkakaroon to ng tension, no? Pag merong tension and fear, nasan na that? May nagtanong, Coach, for clarification po, sa copy trading, capital po ba mag-take effect ang auto lot sizing? Example po, 100 USD lang ang capital pero currently nag-gain na po yung 200 ano, yes, nag-automatic siya. Depende yung the current equity mo, yung lot sizing niya. Doon siya magbe-base, no? Okay, balik tayo dito. Pag may tension sa market and fear, automatically tumataas yung gold. Because considering gold is the non-yielding asset or the yellow metal, which is pag merong fear, considers this one is the most good set or option for the safe haven, no? So, yun yung pinaka pwedeng maging update natin, no? I guess yung pullback ng gold, pwedeng bumalik siya from previous high niya. Kung ma-break niya yung mga previous na tong area kung saan siya nag-break, technically, pwedeng tumaas pa siya. So, yung 3,000 price ng gold is pwedeng hindi pa siya ma-reach for this first quarter of the month, but hindi natin siya hindi malabong mangyari yung 3K price ng gold, no, for the current market situation because magti-take effect pa rin yung tariff. Okay? Pag yung tariff kasi ay nag-escalate at tumaas ng tumaas, pag tumaas ng tumaas yung inflation, okay? So inflation, automatically si gold pa rin yung tinitignan nila as hedge ng inflation, no? Kasi ikaw, hindi mo ilalagay yung pera mo sa bank na mas lalo tumaas pataas ng pataas yung inflation, no? Nade-devaluate yung money mo, no? Instead, put your money to gold, no? So pag nangyari yon, tariff and magkaroon ng trade war, okay, then gold price will rise again. So currently ang nagpahina sa gold for the past week is the US trend and economic indicators nung meron ng Fed. Gamit nila ngayon. Okay. Yun lang. Hopefully, meron kayong natutunan doon. Medyo magulo lang siya. Okay. So, pag wala naman tanong, I guess we're done na din naman for tonight. And thank you so much, guys, for joining me. And para dun sa mga gusto mag-copy trade, so we have the website. Available naman siya. Punta lang kayo sa www.carlpahardo.com here, and then pindutin nyo lang po itong option dito sa taas, yung product and services natin. Press nyo lang tong copy trading. And then, kung gusto nyo panoorin yung orientation, nandito guys, po. good morning, good afternoon. Oo, kung na dyan maingay. Okay, nandito yung orientation. If you want to start copy trading, also press this one. And then, nandito naman lahat ng files and information na kailangan natin. Ay available na po yan dyan. No? And also the updates last month. Ito yung update last month, February. And ito yung guide on how you will start. And this one. No? So, this is free. Wala tong bayad, guys. No? So, we just sharing, no? Meron lang tayong profit sharing. But I guess, hindi naman siya parang luging-lugi para sa iyo based on the explanation na in-explain ko sa inyo kanina. So, I guess that would be all, guys. Maraming salamat for joining me tonight and I hope marami kayong napulot na aral ngayon. Okay? Churu, 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 churu. Kanta pa nga. Okay, see you guys. See you next month for another update, no? Pag gusto nyo makasali sa community, start copying our setup and then join us. See you there. See you inside. Thank you so much.
Till the time of looking in your eyes. It's you in my life.